Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mas mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na So Happy Together! Yan, review tayo. Number 1. Pagising sa umaga, huwag mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagkan. Okay. Number 2. Kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Pag siya nagkamali, hintayin mo siya mag-sorry. Kung hindi siya mag-sorry, ikaw mag-sorry. Yes. Number 3. Kung may problema ka sa asawa mo, huwag sabihin sa kumpare o kumari mo. Hindi po maganda yun. Number 4. Kapag may taong aaligid-aligid, huwag mong hayaang maiwang kayo sa isang silid. Para ang inyong relasyon Ay hindi tumagilid. tumagilid. Sabihin mo, tukso layuan mo ako. Hindi po. Ikaw ang lumayo sa tukso. Number 5. Yes. Kung pinaghahandaan mo ang pagpasok mo sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi mo sa asawa mo. Yeah, para ka dapat Boy Scout at Girl Scout, lagi kayong handa. Number 6. Ang pera niya, pera mo. Ang pera mo, dapat pera niya. Sana gawin niyo po kung hindi niyo pa ginagawa. Tawag po dyan, kung may conjugal property, dapat may conjugal spending at conjugal money. Number 7 tayo. May mga pagkakataong parang mali ang ibigin siya. Parang lang yon, pero siguraduhin mali kapag umibig ka sa iba. Yan, may mga pagkakataon po, dumarating po sa mag-asawa, yung para bang pag may malaki kayong pinagsamahan, ay isip mo, parang mali ang inibig ko siya. Totoo po yan, may mga pagkakataon po nangyayari po yan. Pero parang lang. Pero siguradong mali pag umibig ka sa iba. Marami Wow. pong gumawa niyan. Oo, kaya kapag nasa gitna ng problema, kuminsan baka magsisisi ka, di ba? Bakit siya pa? Pero kapag napag-isip-isip ka, malalaman mong, ay hindi pala. Tama pala na ibigin ang asawa mo. Pero kapag umibig ka nga sa iba, naku, magsisisi ka, bakit ginawa mo yan? Dahil kahit ano ang dahilan mo, mali ka. Yan po, kahit ano gawin niyo po, mali pag may asawa ka, umibig ka sa iba. Mali. At hindi lang po mali yung gagawin mo. Napakaraming mali ang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Masisira ang relasyon yung mag-asawa. Ano epekto nito sa inyong mga anak? Ang masakit po kuminsan, hindi po natatapos yun sa pa-flame-flame. Napupunta po sa hiwalayan. Can you imagine yung epekto nito sa iyong pamilya? Masisira Lalo na sa mga anak mo yung buhay din ng ibang tao. So yun po ang problema. Kaya please, kung feeling mo parang mali ibigin siya, parang lang. Pero tunay na mali pag umibig ka sa iba, kaya huwag mong gagawin. Number 8, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mo siyang maintindihan. Pero sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang mahalin. Ito ang ganda po nito. At sana maunawaan to lahat ng may asawa. May mga pagkakataon po sa buhay natin na may ginawang mali asawa mo. Yes. Maintindihan mo, okay lang. Okay lang. Kasi kaya ginawa niya kasi ganito. Pero aminin niyo po, may mga pagkakataon na may ginawa ang asawa niyo, hindi niyo talaga maintindihan bakit niya ginawa at paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi mo mag-gets. Parang alam na niyang mali, ginagawa pa may niya. mga pagkakataon yan. Oo, tapos sabi niya hindi na daw niya uulitin, pero paulit-ulit Nako. naman niyang ginagawa. Di May ba? nagkakaintindihan, may mga bagay na ganyan nangyayari. Pero payo po namin, narating yung pagkakataon, hindi mo siya maintindihan. Pero lahat ng pagkakataon, anuman, pwede mo siyang mahal. Yung tipo mga alilit na bagay, pinalalaki pa. Yan. 'Di ba? O ang laki ng problema pero parang wala lang sa kanya. Kapag dumating yung ganitong pagkakataon, huwag mo siyang unawain. Malamang hindi mo siya mauunawaan. At kapag hindi mo na siya maunawaan, baka hindi mo na siya kayang mahalin. Kaya Diba? po, ang aming hingiling po sa inyo, ang payo namin sa inyo, pag dumating na sa pagkakataong hindi mo na siya maunawaan, ang payo namin, huwag mo na siyang unawain. Mapapagod ka lang, mauubos lahat ang lakas mo para unawain siya. Hindi na yung inisip mo. Yes, Kahit paano oo. pang unawa ang gawin ko, talaga hindi kita maunawaan. Mapapagod ka. Ito ang problema. Pag napagod kang unawain siya, mahirap mo siya mahalin. Hindi mo na siya mamahalin. Ang payo po namin sa inyo, may mga pagkakataon, tanggapin mo na, hindi ko siya kayang unawain. Pero, kaya ko siyang mahalin kahit hindi ko siya maunawaan. Huwag niyo po kakalimutan tong statement na to. May mga pagkakataong hindi mo na siya kaya unawain. Pero sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang mahalin. Kasi po ang pagmamahal,
has nothing to do sa mga ginagawa niya. Yes, You oo. simply say, I love you. Kahit When you do na that, gaganda rin hindi siya. mo talaga siya maintindihan. Promise, gawin niyo po yan. At by the way, itong technique nito, hindi lang po para sa asawa. Pwede sa anak, pwede sa magulang, pwede sa kamag-anak. May mga pagkakataong may gagawin ng mga tao na mahal mo sa buhay na hindi mo talaga maunawa. Huwag mo Mamahalin unawain. mo na lang. Mahalin mo. Number 9, huwag mong hayaan ang panandaliang galit ang maging panghabang buhay na pasado. Yan, may mga pagkakataon po, masasaktan ka talaga ng mahal mo sa buhay. Lalo na asawa mo. Pero hindi nga lang ito applicable sa asawa, pwede sa mag-anak o sa kuminsan, sa galit mo, dahil mo sasabihin, ang dahil mong gagawin. Ang payo po namin, huwag niyong hayaan ang panandali ang galit. Sumira po sa inyong relasyon ng habang buhay. Kumbaga, kung galit ka, huminga ka ng malalim. Diba? Pikit. Yeah. O, bilang ka ng 1 to 10. 1, 2, 3, Tapos siguro manalangin. Pray. Diba? Malamang maiwasan mong gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. At sigurado po, darating sa sitwasyon ng mag-asawa na magagalit ka. Oo. Huwag mo lang ilalabas ang galit mo sa pananalita at sa iyong katawan dahil baka may magawa kang maging katapusan ng iyong relasyon. Number 10. Bago matulog, manalangin sa Diyos. Ang inyong idulog, ang inyong relasyon para ito ay maayos. Totoo po, isa pong napakalaking gandang sekreto po sa pagsasama. Huwag niyo piliting kayo lang po ang magsama. Yes. Yung love nyo, mauubos. The good news is, kung gusto niyo maging maayos sa inyong pagsasama, humingi po kayo ng love na hindi nauubos. At yung love po na yan galing sa Diyos because God is love. Hindi po siya naubusan ng love. Ano ibig sabihin nun? Pagmamahal ng Diyos na sa inyo, kahit di nyo na maintindihan, mamahalin nyo pa rin. Yes. At yung po ang kailangan natin sa maayos, masaya, at magandang pagsasama. Kaya nga, sabi nga nung kanta, there's no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know that He will carry it. Ano po ibig sabihin nun? Ano yung pinagdadaanan? Ano mang problema? Pag nilapit nyo po sa Diyos, tutulungan po kayo ng Diyos. Take note, He will be the one to carry whatever problem you have right now. Kung lalapit po kayo sa Kanya at hingin ng tulong, malamang maisalba po ng Diyos ang inyong pagsasama. Sana marami to tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan, kaya imbitahin po lahat ng mga mag-anak na manood po ng Buhay Unleashed. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin na pwedeng kumanda ang aming pagsama o lalong kumanda. Lalo na po sa awa, tulong at gabay niyo. Tunay na gaganda ang aming pagsasama. Patuloy niyo po kaming gabayan na anuman po ang sitwasyon ng aming buhay. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, and and amen. amen. Kaya, Imbitahin niyo po ang mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed. kaya magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si V. Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.